Itong pansit bato na ito ay hindi ito yung pangkaraniwan mo na matitikman na pansit bato. Ang pinagkaiba po ng pansit bato namin sa iba po is, yung sa amin po is masabaw and binigyan po namin ng maraming toppings. Nagbabiral po kami siguro dahil sa aming mga pakulo, paano namin iluto yung aming panindang pansit bato. Pag bukas po lang namin, tuloy-tuloy na po yung pila hanggang alas 7 po. Itinda po namin dito pansit bato, in-improve namin, in-adjust po namin yung timpla. Sa aming mga toppings na pangmalakasan. At dinagdagan po namin ng maraming toppings po. Ang price po ng pansit bato po, pag regular po, is 30 pesos. Siyempre, andyan yung mga overload. Opo, yung nakalagay po sa overload, meron po siyang pansit bato, nugaan, lechong kawali, shanghai, boiled egg, saka chicharon bulaklak. Yung aming mga 10 pisong toppings, meron tayong 30 pesos na toppings. Siguro dun kami nakikilala at nagbabiral dahil dun sa aming mga pakulo, mga toppings na aming paninda. Ito pong pansit bato, authentic po to, galing Bicol po. Pagdating po dito sa Maynila, inanuan po namin, pinabongga po namin ng pansit bato rito. Linagyan namin siya ng anli, sabaw, chicharong bulaklak, lechong kawali. 30 lang po. Okay na yan. Sold na po kayo. Pag nag-add po kayo ng 10, meron na po yung shanghai, siomai, itlog, saka dinuguan. At marami pa po. Ang unang nag-vlog po sa amin, si Explorer, si Ces. Si Manila Foodie po sumunod. Si Bigotilio Brothers. Ito yung dinudumog na pansit sa Valenzuela. May dinuguan, chicharong bulaklak at lechong kawali pa. Manoy Celso, authentic pansit bato. Si Akay ni Sol. Foodtrip na balitaan niyo na ba ang pinagkaaguluhang pansit dito sa Valenzuela? Na-vlog din po kami ni Ika Food Trip. Napakasarap at affordable pa. Kaya samahan nyo kong puntahan ang bagong-bagong nagtitrending na authentic pansit bato. At maraming pa pong iba. And mag-add ka lang po ng 10 pesos kapag, depende po sa toppings yon, and 30 pesos naman po kapag chicharon bulaklak, lechon kawali. Aming pwesto po, dapat dito mabilisan sa daming tao na pumupunta araw-araw. At dumadami pa rin po ang mga vlogger na pumupunta dito sa aming pwestuhan ng Manoy Celso Authentic Pansit Bato. Pag nataanan nindo yung pansit bato, masasabi talaga nindong masiramon. Matatagpuan po ang Manoy Celso Authentic Pansit Bato. Dito lamang po. Ito po sa SM Talipapa. Malinta. Ang landmark po is Police Station 4 sa likod lamang po ng Petron Gasoline Station, MacArthur Highway. Valenzuela po. Pansit bato po ay galing Bicol po siya, Camarines Sur. Nagsisimula po kami 3 p.m. to 8 p.m. po ng Monday to Saturday po. Yung mga kapatid ko po ay masipag. Ako po si Angela Maycelio, ang bunso sa magkakapatid, at isa po ako tumutulong sa pagtinda ng pansit bato. Ako nga pala yung pangalawa sa aming magkakapatid. Ako nga pala si Salvador Celso. Trabaho ko po rito ay kusinero po. Ako po ay pang-anim sa aming magkakapatid. Ako po ay si Nina Celso. Ako rin po ay tumutulong sa pagtitinda ng pansit bato. Ako nga pala si Manoy Celso, ang pang-apat sa magkakapatid. Pansit bato po ay galing pa pong Bicol kung saan po kami galing. Natutunan po namin ang pagluto ng pansit bato dahil sa Bicol pa galing at yun din po yung binuhay sa amin ng aming mga magulang. Niluluto po namin ang pansit bato ay inumpisahan po namin sa paggisa ng bawang sibuyas. Naglalagay po kami ng mga ricado, ng mga pangpasarap, tapos syempre sasabay na po namin yung sabaw. Tapos pag mainit na po yung sabaw, saka na po namin lalagay yung authentic pansit bato. At yun yung noodles po na gamit namin. Pagkatapos po na medyo lumambot na po yung pansit, sinasabay na po namin yung mga sangkap na gulay tulad ng beans, carrots at pechay. Tapos po, tinatakpan pa po muna namin para ma-sure namin na lumambot na yung noodles. Tapos sinaserve na po namin pag alam na namin na malambot na yung noodles. At makakapili na po ang aming mga parokyano ng aming pansit bato kung anong gusto nila ng toppings at gusto nilang i-food trip sa aming pwestuhan. Naisipan po namin na mag-unli sabaw dahil alam namin ang sabaw ay napaka-importante sa mga kasama natin na mga nagtatrabaho o gusto mag-food trip po dito.
Yung iba pong kumakain sa amin dito sa aming pwestuhan, ginagawa nila, kumukuha sila, umorder sila ng pandesal, pinapalaman po nila yung mismong pansit bato. Yung iba naman gusto masabaw, sinasawsaw nila yung pandesal, saka nila pinufood trip. Tsaka yung iba naman po, gusto po nila ng may kasamang kanin. Inuulam po nila yung pansit bato sa kanin naming inahain. Ang madalas po namin customer dito ay mga taga Bicol. May kumakain po sa amin, kababayan po naming Bicol. Ang nasasabi po nila ay masiramon po. Napabalik-balik po kumakain dito. Alos eto na pong pwestuhan namin ng Manoy Celso Authentic Pansit Bato, ang aming mga meeting place or aming tambayan ng mga taga Bicol dito sa Valenzuela. Ang Celso po ay apelyido po namin. Alaga po ng negosyo na to sa aming magkakapatid at sa aming pamilya. At kami po ay lahat ng taga Bicol at doon po kami talaga pinanganak. Kaming mga taga Bicol, Sangkay, isang tukas. sanay kami sa hirap. Pangarap ni Manoy Celso ay makawala sa kahirapan ng buhay. Dahil sa business po na to, dito ko po naramdaman at dito po sa akin pinaramdam ni Lord na dito ko po matutupad ang aking mga pangarap, which is yung nga po yung makaalis po sa hirap. Kaming magkakapatid po ay tulong-tulong sa pagtitinda. Kinikita po namin dito is nakakatulong po siya sa pag-aaral ko at sa iba po naming mga kapatid. Sinishare na lang po yung blessing niya po para sa magkakapatid po. Gusto ko lang mag-business kami, maghanap buhay kami. Lahat naman po tayo napapagod po. Pero para po sa pangarap na magkakapatid na mapatapos po namin ang pag-aaral ng mga kapatid namin at mapatayo namin yung bahay namin sa Bicol, kakayanin po. Napakahalaga po ng pagtutulungan ng magkakapatid. Tulong-tulong po. Ang kalagahan po ng pagtutulong is para po maging mapadali ang gawain at mapaganda. Lahat po kami magkakapatid po ay close naman po kami. Unang-una po talaga hindi mawawala sa magkakapatid ang tampuhan. Pero hindi po ganung tampuhan na matagalan, saglitan lang po. Pero nandun pa rin yung nangingibabaw, yung pagiging mapakumbaba. Suportahan na lang po para mas mabilis po yung gawain. At number one is kailangan magkaunawaan, magtulungan sa lahat ng bagay. Kami po mga kapatid para po kaming pansit bato. Habang tumatagal, sumasarap aming samahan. Papayo ko lang po sa ibang magkakapatid at may mga negosyo din po tulad po sa amin magkakapatid. Walang siraan at unang-una po ay tiwala lang po sa bawat isa. Naisipan ko po magtinda ng pansit bato dito sa Valenzuela kasi wala po ako nakita o wala po akong natitikman na food tripan na pansit bato po dito. Kaya naisip ko po magtayo po ng sarili ng business na pansit bato dito sa Valenzuela. Pagdating po namin galing bahay hanggang dito po sa pwesto po namin, marami na po nakapila po. Marami kayong pagpipilian na toppings. Meron po tayong overload, number 1 po. Yung overload po is nagkakahalaga lang po ng 130 pesos. Siyempre, andyan po yung best seller natin. Yun po yung pansit dinuguan, pansit with chicharong bulaklak, pansit with lechong kawali, at yung mga toppings po natin na tigsa 10 piso tulad po ng Shanghai na homemade, siomai, tsaka itlog po na 10 piso lang din po. Ang pinakamura po naming pansit bato is kapag regular po is 30 pesos po. Maninibago po kayo pag natikman nyo itong aming authentic pansit bato. Ang mabenta po is pansit bato po na may Shanghai po. 40 lang po yun. Add lang po ng 10 pesos. Siyempre po meron din po tayong kanin na 10 piso lang din at meron din tayong pandesal na murang-mura lang din po. Nag-uumpisa po ang aming trabaho, alas 9 ng umaga, nagmamalengke po kami. Darating po yung mga kapatid ko galing ng Balintawak. Yung kuya ko galing naman po ng Marilao, yung mga kapatid ko na mas bata po sa akin. Doon na po kami maghahataw ng trabaho sa kusina. Gagawa na po ako ng dinuguan at sabaw. Yung kuya ko naman magpiprito ng mga sangkap. Tapos darating po kami dito alas 3 sa SM Talipapa. Tapos matatapos po kami ng alas 7. Inaabot din po kami ng alas 8 pag sobrang dami po talaga ng tao.
2 months pa lang sila pero pinagkakaguluhan na sila ng mga tao. Bato. Sa loob nga lang ng 5 oras ay nakakaubo sila ng 50 kilos ng pansit. Pero kung wala na po talaga sir na pansit na kami, naubusan na, stop na po kami. Pagkatapos po namin magtinda, tulong-tulong pa rin po kami, sama-sama pa rin po kami mag-ayos, maglinis. Maasa din po kami na sana po tumuloy-tuloy po yung negosyo namin. Umpisa po ako sa paisa-isang customer, motor pa lang po gamit ko. Tapos ngayon po, makalipas po yung 2 months ng aking pagtitinda ng pansit bato. Sa awa ng Diyos po, ay pinipilahan na po ang aming pansit bato dito sa Malinta, SM Talipapa. Mayalin tulad ko po ang buhay namin bilang isang pansit bato, magkakaiba man ang sangkap, kaming magkakapatid. Pag pinagsama-sama, masiramon. Mga kababayan kong mga taga Bicol, kung namimiss nindong magkaon ng pansit bato, magdigdi lang po kamo sa SM Talipapa, Malinta, Valenzuela. Ang pansit bato po na ginagamit ay legit po na talaga sa Bicol. Isa sa mga gumagawang matagal na doon sa Bicol. Doon po kami kumukuha. Ginagawa ko po ay bus shipping po ang diskarte namin. Umu-order po kami doon, tapos pinapadala gamit yung bus, tapos dinideliver po dito sa Valenzuela. Kaya po Manoy Celso ang pangalan kasi kinuha ko po siya sa last name namin o apelyido po namin. Ayoko po na ipangalan lang sa sarili ko. Gusto ko po makilala yung pinaka-apelyido po ng pamilya Celso.